Today is the day mga ropa. So alam niyo naman na siguro kung anong kukunin natin. At tara, samahan niyo muna kami bumiyahe sa pupuntahan natin. So tara. So yun mga ropa, dito na tayo sa Motor Trade Halang Calamba, Laguna, no? So dito yung shop na napili natin na pick upin yung ating unit ngayong araw. Makikita nyo naman, madaming nakalatag na mga motorsiklo dito sa Motor Trade, no? Honda Motor Trade Nationwide Corporation. Yan, pakita natin yung location nila sa mga gustong pumunta. Mga ropa, ito pala yung available unit nila sa ngayon. Ano, Honda Click 125. Tapos Honda Beat na ano, yung 50th anniversary edition nila. Ayan o. So ayan, bali banggit ko lang din pala sa inyo mga ropa yung SRP price nitong Click para lang may idea na kayo. So ayan, dito tayo kukuha ng unit natin. So tara. So pagpasok pa lang, makita nyo na agad yung mga unit na binibenta nila dito. So isa-isahin lang natin. Meron sila dito nung Honda Beat. Ayan o, yung bagong release ngayon 2023. Ayan o. Tapos ito syempre hindi mawala, favorite ng iba, ADB 160. So dito sa Motor Trade, ang SRP price nila pagdating sa cash payment ay ayan. So nakita nyo na. At dito naman sa Honda Click, ayan. So tayo, wait lang muna tayo. Inantay lang natin ma-release yung unit natin ngayon. Sa Honda Beat pala, ito ang SRP price nila pagdating sa cash payment. Ayan o. Ito yung bagong variant ng Honda Beat ngayong 2023. No, ang ganda rin pala ng texture ng ano niya, oh. Yung bago. Tapos tingnan mo yung mags, oh. Iba na. Wow. Golden ano na? Gold ba to? Yung mag... Yan, parang may kamukaan siya ng konti ni Airblade o ni PCX. So yung mga ropa, dito pala sa Honda Beat, ang monthly installment nila dito pagdating sa down payment pala ay 4,500. Tapos pagdating sa monthly installment ng 36 months ay 3,462. So makakuha nyo na yun, Honda Beat na bagong-bago. So yun, shoutout ko na kuya. Ayan, sila ang nag-assist sa atin dito sa Motor Trade Halang. Sir. Ayan. Baka may mga kamag-anak kayong kukuha ng motor. Ayun. Online or walk-in. Ayun. Ang tawag sa mga nation mo, sir? Ang tawag? Ropa. Ropa? Yes, hello mga karopa. Ayun. Salamat.
Thank you. Tapos sa alarm naman po, pindutin lang natin. Makikita po natin yan. Mapukulay ko na. Naka-alarm na po siya. Paano pagpapatay ng alarm? Papatay ng alarm, kunwari mag-a-alarm siya. Pwede tayong patayin dito, pwede rin po dito. Kasi kapag dito po natin siyang pinatay, may alarm pa rin. May alarm pa rin siya. May alarm pa rin. Then, aside. Let's go na rin. Anong oras po sa inyo, sir? 2:50 po. Yung ano naman, brightness naman ng ano natin. Ano po gusto nyo? Yung wow, lawak. Ito yung luggage niya. Lawak. Then ito rin po yung kasama nyo. Gis, 14 at saka pantanggal po na sponge. 14. So, ano nga pala pangalan niya? Ako po si Bill, marketing assistant dito sa Halang. Marketing assistant daw ng Motor Trade Halang, Kalamba. So, tanong ko lang sir kung magkano ang ano dito, yung down payment para sa ADB 160? Ang down payment ng ADB 160 natin is 22,000. Then monthly naman po for 36 months ay 7,500 pesos. Oh, so yun mga ropa, for 3 months, yun na yung kanyang monthly installment. Pagdating naman sa SRP price niya, saya magkano? SRP naman po ng ADB 160 natin ay 168,020 pesos. So yun. So bali, pwede kayong kontakin sir, sakaling ano. Ang contact number po namin dito sa Motor Trade Halang ay 059-18085. So yung mga ropa, ilagay ko na lang dyan sa ilalim ng screen yung contact number na pwede nyong lapitan sakaling kukuha kayo ng cash or installments pagdating sa mga motor o dito sa ADB 160. So yun lang. Sa loob na tayo! $171. 100 din. 123. Yan mga. Putpeg. So yung mga ropa, out na natin. Kaya yan. Na-out na natin si Deborah. ADB 160. Right. Yun. Woo! Taas no. So yun, hawak kamay na natin si Deborah. ADB 160 Deborah. Woo! So yun mga ropa, first impression. So banggit ko lang pala ulit mga ropa, dito tayo sa branch ng Motor Trade Halang, Calamba, Laguna. At yun, natanggap sila ng cash. Naninibago ako. Dati kasi tayo naka Honda Click eh, kaya sobra ako naninibago. Sheesh, trick or treat ka dyan ah. So sa switches naman, parang ganun pa rin sa Honda Click para sa akin. Nadagdagan lang siya ng ito. So mamaya aralin pa natin ito mamaya, itong mga nandito niya. So pinick up lang talaga natin ngayon at ira-ride pa uwi. So mamaya natin naaralin yan. So may panel niya dito sa switches. Yan, mamaya natin naaralin yan. Ngayon iuuwi muna natin. Bigyan natin ng mga honest review. So yun, maraming salamat nga pala sa Motor Trade Halang, Calamba. So nakalimutan ko yung pangalan ni Bossing. Maraming salamat sa kanya sa nag-assist sa atin. At napakabilis, napakadaling kausap. Napakabilis kausap. Kagabi lang ako nag-chat, then kinabukasan may available daw sila for cash. At yun, pinik up na kaagad natin.
Tapos available lahat ng kulay, black, red, tapos white. Sobrang ganda ng transaction ko dito sa Motor Trade. Wala akong masabi, ang bilis pa. So bali hindi pala to self-registration, sila magre-register nung ating ORCR. At waitings tayo ng 45 days to 60 days siguro. Waitings tayo. Mga ropa, continuation lang to dun sa ating vlog na first ride impression natin dito sa ADV 160. At naudlot yung vlog natin kahapon sa kadahilan ng hindi tayo ready sa ating GoPro battery. So nalobat tayo at wala tayong backup na dala. At ngayon ko na lang sasabihin yung parang naging impression ko sa kanya kahapon. As in kahapon lang talaga. At medyo ginabi na kami kaya hindi na kami nag-take 2 ng vlog. So ngayon ko kayo bibigyan ng first ride impression dito sa ADV 160. At sabihin ko na sa inyo, may pangalan na ito ang ating ADV. Pangalan niya is Devora. In short, ADV plus Ropa. Ayan. Kaya Devora ang parang naging tugma ko sa kanya. So, napakaganda ng experience ko dito sa ADV 160, no? Talagang naninibago lang ako kasi nag-jump tayo simula sa 125cc to 160. Kaya nanibago ako talaga. Sobrang laki ng pagbabago ko. Tapos yung weight ng 125cc ko is sobrang gaan at sobrang liit. Hindi tulad dito sa ADV 160 na medyo may kalakihan at kabigatan ng konti. Well, nakadrive na ako ng NMAX, parang ganun din naman, pero ibang klase ang ADV 160 pagdating sa handling niya, no? Gawa naked handlebar na siya, tapos talagang straight yung handlebar niya. Kaya talagang nanibago ako, sobra. Pagkalabas ko kahapon nito sa kasa, so inuwi namin at nagpagas ako. Yung inabot nung gas natin nasa 7.1 liters. Nung pinagasan ko, hindi pa siya ganun sagad, parang may konti pang ano. Kaya 7.1 liters lang yung nakuha nating gasolina kahapon. At inabot ako ng almost 500 sa ginastos natin. Kasi nilamnan naman to ng kasa ng gasolina, siguro ilang litro lang. So ngayon, test ride lang natin ngayon. Ngayon ko lang ulit sabihin sa inyo yung mga naging experience at impression ko dito. First impression ko nga pala dito is yung pagsakay ko, no? Medyo mataas siya compare mo sa Click 125. Abot naman natin siya kahit 5.5 tall lang tayo. At yun nga, compare ko sa Click 125 na dati nating motor, mas mataas lang ng konti. Kahit na sabihin mong binabaan tong seat height ni ADV 160, parang medyo semi-tiptoe pa ako. Semi-tiptoe ako dito. Tapos binabalanse ko pa, diba? Kaya medyo ano lang tayo, ilang pa tayo ng konti. So yun, sa seat height okay naman. Sabi ni OBR, medyo natataasan na daw siya ngayon dito sa angkas. Dito tulad sa Honda Click, medyo abot pa niya pag-aangkas. Pagdating dito sa ADV 160, no, may kataasan niya sa may angkas. Nahirapan siyang umakyat. Second impression ko dito ay yung power niya, no. When it comes sa arangkada is sobrang smooth lang. Wala akong nararamdaman na dragging or ano man. Tahimik ang makina. Smooth na smooth yung ating arangkada, lalo na pagdating nung sa overtake. Yun ang mga na-experience ko dito. Sobrang ganda ng experience ko talaga. Wala akong masabi sa ADV 160. Kaya pala ganun ang presyo is worth the price, no?
Hindi mo pagsisisihan talaga ang binayad mo dito. Speaking of dragging, no, wala ako nararamdaman na dragging dito ngayon. Siguro next time may mararamdaman ako, ewan, malalaman. Pero sa ngayon wala pa ako nararamdamang dragging dito sa ADB 160. Tapos sa vibration niya, no, nung in-start ko itong ADB nang naka-idle lang, tapos naka-center stand, grabe yung vibration. Ang lakas ng vibration dito sa may handlebar, no. Grabe, nung hinawa ko, ganun yung braso ko eh, yung kamay ko eh, nginig ng nginig eh, gawa ng vibration eh. Pero nung ibinaba ko na, tapos pinaandar, nawala yung lakas ng vibration niya, naging minimal na lang. Tapos putek, hindi ko alam paano i-adjust tong side mirror ng ayos. Natatakot ako baka mabali. Yun, oh, kita nyo yung handling nya, napakaganda. Tsaka upright position talaga tayo mga ropa. Upright na upright, oh. Grabe taas. Lalo na siguro kung lalagyan natin to ng handlebar riser, mas maganda siguro ang handling natin nun. Tapos third impression ko dito is yung mga suspension nya. Sa front suspension at sa rear suspension, no, napaka-solid ng mga talbugan. Hindi ka talaga ipapahiya sa mga lubak. Ayan, no, sarap. Kaso yung na-experience ko kahapon, medyo stiff pa yung rear shock nya, no, yung Showa shock nya sa likod. Medyo stiff pa, parang kailangan pa ng konting break-in. Kailangan pa ng konting break-in ni Showa shocks. Naninibago pa, matigas pa. And dun naman sa front suspension is nabilib ako. Grabe, ang ganda nung talbog. So dito lang tayo, titigil lang muna tayo dito sa saglit for ano, for walk around lang. Mapakita ko lang sa inyo si Baby Devora. So ayan mga ropa, ito si Baby Devora natin, no. Nako, makaka-copyright tayo dito. Dat pala, hindi na ako dito nag-vlog. So ayan, makakita nyo naman, no, pogi-poging ADB 160. So walk around ko lang sa inyo ng mabilis, no. Ayan, no, ito yung likod nya, ito yung gilid nya, puwetan nya, oh, ito yung side view nya, oh. Ayan yung side view. Tapos ito naman yung front view. Ayan, oh, napaka-pogi. Lalagyan na lang natin to ng konting accessories lang, no. Siguro yung cellphone holder dito, tapos yung foot peg dito, yung footboard, tapos syempre top box sa susunod na yon, tsaka mga ilaw lang. So yun lang, ganun lang ang mga ilalagay natin dyan. Nabigay ko na sa inyo yung mga